Saan nga po ba natin makikita ang tunay na kaligayahan? Nahanap natin ito sa maraming bagay. Nahanap natin sa pera, nahanap natin sa mga material things. But yet, hindi pa rin sapat eh. Hindi pa rin masustain because iba yung kaligayahan, iba yung kagalakan na dapat makamit natin, my dear brothers and sisters. Amen. My dear brothers and sisters, life can be unpredictable. It is always filled with ups and downs, joys and sorrows. Yet, in the midst of it all, there is a constant that we can always rely on. It's on God's faithfulness. It is this faithfulness that comes the foundation of our joy, even when circumstances seem overwhelming. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang tanghali po at magandang hapon. Magandang gabi sa lahat po kasi lahat naman tayo kasi sa ibang bansa, umaga, sa ibang bansa din po, minsan hapon. Tapos dito sa atin ngayon ay gabi. No? Kaya sabi nga po natin, welcome to our Love Flock, Be Inspired. This is your host, Brother Vic Cabral. And Sister Emma. And our theme for tonight, Brother Vic, it's finding joy in God's faithfulness. Amen. Doon natin makikita ang tunay na kagalakan, ang tunay na kaligayahan sa God's faithfulness. Amen. Kaya po, manalangin muna po tayo upang maunawaan natin, upang ma-share namin ni Sister Emma, yung po dapat nating i-share para po sa God's faithfulness. Amen. Amen. Join us, my dear brothers and sisters, in our prayer as we say in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come before you with hearts open to your wisdom and peace. As we reflect on your sovereignty and control over all things, grant us the grace to trust in your perfect plan for us. Calm our anxieties and help us to rest in the assurance that you are always with us. May your word today brings comfort, strength, and renewed faith. We ask this in Jesus' name. Amen and amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. And amen. Kain mo kami patungo sa Ama, ilapit sa iyong anak na si Jesus. O Maria, ikaw ang dakilang ina, kaya't katulad ng pagbati ng mga anghel, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay.
Dalayin mo kami patungo sa Ama. Ilapit sa iyong anak na si Jesus. O Maria, ikaw ang dakilang ina, kaya't katulad ng pagbati ng mga anghel, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Amen. Praise God! It's Sunday again. It's September 8. Ano ba meron sa September 8, Sister Ems? It's the birthday of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God. The Mother of Jesus, our Mother too. Amen. Sabi nga po doon sa kanta. Di ba doon sa sisters, it's be inspired again. And we hope and we pray that we can inspire you because of our, maganda at nakakagalak team. Ano ba yung team natin, Sister Ems? Finding joy in God's faithfulness. Faithfulness. When we talk about faithfulness, my dear brothers and sisters, ito yung sinasabing katapatan. Di ba yun ang sabi doon? Amen. Tapat ako sa asawa ko. Di ba? Yun ang nung bagong buhay. Siyempre, marami tayong hindi Pero ikukumpara natin sa katapatan ng Diyos, ay naku, my dear brothers and sisters, wala kang maipipintas, wala kang masasabi sa katapatan ng ating Panginoon. Amen. Maski hindi ikaw tapat, maski hindi po tayo faithful sa Kanya, ang Diyos po faithful pa rin po sa atin. Amen. Kaya nga po, ito pong gabi pong ito, yan po ang ating pagninilay-nilayan, di ba, Sister Ems? Yan yung ating, sa Bisaya, mamamalandong tayo. Sakto ba yun? Pamalandong, di ba? Sabi nga, meron pong God loves eternal, walang hangganan, unconditional love. Sabi po niya sa Deuteronomy, Sister Ems? In Deuteronomy chapter 7 verse 9 says, "Know therefore that the Lord your God is God. He is a faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments." Isa-isahin natin, kapatid. Maganda po ito sa Deuteronomy 7:9. Why? Because know therefore that our Lord is God. God is God. Ang Diyos ay Diyos. Wala na pong iba. Amen. Wala. Pagka kasi na iba ang Diyos mo, let us say, ang Diyos mo pera, wala. Temporary lang. Pag naubos ang pera, wala na. Pag ang Diyos mo, yung lakas mo, kapatid, mawawala ang lakas. Amen. Lilipas. Pero ang Diyos po, hindi lilipas. Ano yung susunod na sinabi doon sa Deuteronomy? He is a faithful God. Bakit po? Because He is keeping His covenant of love. Yung commandment of love niya, ibang klase. To the 1,000 generations. Thousands na nga, tapos generations pa. Di ba? I mean, may di ba sa sila, ibig sabihin po, parang walang hangganan. Unending. Amen. Walang hangganan. Kung sasabihin po natin, yung lolo ko ay anak niya ang ama ko, ang tatay ko. At ang tatay ko ay lolo ng anak ko. Di ba?
Ako ay lolo nung apo ko. At yung anak ko ay magiging lolo nung kaapo-apuhan namin. Ang daming generation. No? Yun yung pinaka ano, pero may conditional eh. Kaya ang alam ko kasi Sister Ems, in every blessings of God, there is a condition. No? Ano yung condition? Keep His covenant of love to the thousands generation of those who love Him. Yung nagmamahal Keep sa His ating commandments. Panginoon. And keep His commandment. Ano ba yung commandment na? Wag na po yun. Napakasimple. Ten commandments nga lang ang binigay sa atin bakit po nadagdagan? According to the Bible scholar, 613 na po ang batas na ginawa after the Ten Commandments. Bakit po? Kasi yung Ten Commandments mismo, hindi natin maisabuhay. Kaya dinagdagan. Kaya nga may mga batas na mga dinagdag po. Kasi po ang tao po naghahanap ng lusot. Wala rin ang taong gano'n, di ba? Ang dami nating batas sa atin sa Pilipinas, pero nahahanapan pa rin ng lusot Bawal ito, bawal yan, pero gano'n pa din di ba? But God promises are not fleeting. Hindi po ito kumukupas. Hindi po ito naglalaho. They are steadfast and sure. Sigurado. His love is so eternal, di ba? His commitment to us is unbreakable. Hindi mababasag, hindi matutunaw, hindi mawawala. When we reflect on our lives sa ating pong buhay, mga kapatid, we can see the fingerprint of God's faithfulness in every season of our life. Ano yung sinasabi? Narinig ko to sa isang speaker, Sister Ems. Gusto mong makita ang kamay ng Panginoon sa buhay mo? Na kahit hindi mo pa sa kilala noon, magugulat ka na lang Balikan mo yung dot ng buhay mo. Ano yung mga dot? Dot ng pagsubok. Dot ng accomplishment na nangyari sa atin. Di ba? May mga pangyayari sa atin. Nanalo ka o let's say nagwagi ka o nagkaroon ka recognition or award. Ano sabi mo? Magaling ako Nag-aral kaya ako. Pinag-aralan ko kaya yan. Inayos ko kaya yan. Nalilimutan natin na mayroong isang Diyos na nagbibigay sa iyo ng talino. Amen. Amen. Katabi ko po ay mga top po ito sa nag-aaral. Sa kanya nga natin marinig. Sister M, sige nga. Pero Brother Vic ibig sabihin, nung panahong yun, nagbibigay parati ng katalinuhan ng Panginoon sa akin. Nandun na ang Panginoon, yes. But, sa ngayon na status ko, hindi ibig sabihin na hindi na nagbibigay ng katalinuhan ang Panginoon sa akin. Nagbibigay pa rin ng katalinuhan, pero hindi na academic. Instead, yung pagsunod ko sa commandments ng Panginoon. Yun ang sabi niya, Sister Ems, doon sa Deuteronomy. Those who keep His commandments. Keep His commandment. Trying our best. Of course, araw-araw nagkakamali tayo. Araw-araw, yung mata natin, yung bibig natin, yung tenga natin, yung kamay natin, yung paa natin, nagkakamali po ito Pero nagsusumikap na mabago. TH. Trying hard. When we reflect sa buhay po natin, mga kapatid, doon makikita i-trace back mo po yung sa akin na ayaw ako ng tatay ko na mag-basketball. Bakit po? Kasi sabi ng tatay ko, ako ay may sakit na epileptic. Ang nangyari, tinry ko na mag-basketball kasi wala siya. Nagbiyahe siya. So ito na-aksidente ako, pumutok yung noo ko. Doon ko naunawaan na there is something pala beyond, na hindi ito kahinaan, ito pala ay kalakasan na ang Panginoon na nagsasustain. Yes, of course, mahal ako ng tatay ko. Yes, of course, ang tatay ko nagpo-protect sa akin. Pero ang Diyos ay mas nagpo-protect po sa bawat isang po sa atin. Amen. Kay Sister Emma, in the sides of Sister Emma, totoo po yun Nung araw, siguro, ang realization natin, Sister Ems, kasi magaling ako Kasi nag-aaral ako Kasi nagpupuyat ako, sabi doon? Nagsusunog ako ng kilay. Bakit po nagsusunog ng kilay? Kasi wala nang bumbumbilya nung araw. Ang gasera, kaya sunog ang kilay. No, joke lang po. Pero, di ba, sisters, ang appreciation ng ating pong katalinuhan na binibigay sa atin ng Diyos ay na-realize natin na ang Diyos pala unconditional ang love niya. Amen. Amen. Kahit di mo alam, kahit makasalanan ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen. Kahit gaano pa karami ang nagawa mong kasalanan, kapatid ko, patatawarin ka ng Diyos. Bakit? Kasi mahal ka ng Diyos. Yun yung Brother Vic, yung first topic sa LSS.
through God's love. Amen. Amen. Yung God's love na pinapaliwanag ng speaker na tapos tayo nakikinig. Kaya pala noon ganito. Kaya pala ako naligtas sa aksidente. Kaya pala hindi ako nakapag-asawa. Kaya pala yung boyfriend ko noon, hindi, mga ganun ba? Kaya pala hindi ako natanggap sa trabaho kasi meron palang ibig sabihin ng Panginoon. Amen. The dots of our life, my dear brothers and sisters. Amen. Secondly, God's compassion never fails. Ang compassion, compassion kasi is awa. Compassion related to love also. Because there is no compassion without love. Di ba? Totoo naman yun, Sister Ems. Wala pong compassion, wala pong awa kung wala pong pagmamahal. Ano po sabi niya sa Lamentation naman, Sister Ems? In Lamentations chapter 3 verses 22 to 23 says, "Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fails. They are new every morning. Great is your faithfulness." Kanta na naman po ito. There are new every morning, new every morning. Great is the faithfulness, O Lord. Great is your faithfulness. Amen. Amen. Wala po bang palakpak dyan? Joke lang po. Because of the Lord's great love. Great. Nilagyan Nilagyan po niya hindi love lang Great love. You are not consumed. Hindi ka napahamak. Pag sinabing consume kasi, ito yung sinasabing nasunog ka, or nawala ka, o napahamak ka. Hindi. Ang Panginoon po dahil sa kanyang pagmamahal. Pero again, ito po yung nagmamahal sa kanya at sumusunod sa kanyang commandment. Kasi baka mamaya sabihin mo sa akin, Brother Big, ba't ako nung aksidente? Ba't ako nung ganito? Di ba? Bakit ganito? Nag-failed ako. Tanong ko, balikan mo yung dot na yon. Sumusunod ba tayo at nagmamahal ba tayo sa Diyos? Amen. Tama ba ako, Sister Em? Di ba? Each new day, bring fresh evidence of God's faithfulness. Bawat araw po, kanina pagkagising, di ba? Yung pagkagising natin, sa totoo lang galing sa Sabado, galing sa prayer meeting, okay, napuyat ng konti. Pero pagkagising mo, ang question is, nakahinga ka ba? Amen. Ang question, nakapagsalita ka pa ba? Nakakita ka pa ba? Nakahinga ka pa ba? That is the faithfulness of God. Nagising ka pa. Nagising pa tayo. Sabi ng Panginoon, hindi kita mahal, Sister Ems, hindi na kita pagigisingin ngayong bukas ng umaga. Amen. O hindi ganoon ang Panginoon Hindi ganoon ang Panginoon. Ang Panginoon ay sobrang pagmamahal sa atin. Kaya God loves me, period. Di ba? Siguro kung naaalala niyo po yan pagka meron tayong LSS, no? No matter what challenges, my dear brothers and sisters, we face, His mercy are always available to sustain us. Amen. Giving us hope, no? Giving us hope and joy, my dear brothers and sisters. Ang pag-asa at kagalakan ay magkaakibat, magkadugtong po yan. Binibigyan tayo ng pag-asa ng ating Panginoon dahil sa kanyang kagalakan, my dear brothers and sisters. God is faithful in all. Ang Panginoon po ay tapat sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao. Sabi po sa Psalm 33, in Psalm 33 verse 4 says, "For the word of the Lord is right and true. He is faithful in all He does." lahat ng ginawa po niya ay katapatan po yun. Pagmamahal po yun ng ating Panginoon. Amen. Sige po, trace out po natin. Kayo po ang mag-trace out. Kung merong ginawa na masama ang Diyos sa iyo, sa atin, sa buhay natin, simula nung isilang ka, o simula nung magkaisip ka, hanggang sa oras na ito, wala po Lahat ng mga nangyari sa atin ng mapapait, lahat ng mangyari sa atin ng mga pagsubok, sorry po, tayo po may gawa. Tayo po may gawa, tayo po may likha. Kasi tayo ang nagdedesisyon. Minsan po kasi, ang desisyon po natin, hindi na natin kinukonsulta sa Kanya. Di ba? Kaya kailangan po lahat ng mga plano, lahat ng desisyon natin, we need to consult God. Because mas alam ng Diyos, iniisip mo pa lang, pinaplano mo pa lang, ilalatag na ng Panginoon. Amen. Amen. Our joy is not dependent on the circumstances, but on the unchanging character of God. Hindi nagbabago ang karakter. Tayo nagbabago Tayo, ugali natin nagbabago. Hindi ka na pagbigay, magtatampo ka na kagad Diba? Diba? We can find joy in the certain that God will always will always do what is right
and true. Lahat naman po yung totoo at tama ang idinudulot sa atin ng ating Panginoon. God's faithfulness is a rock we can stand on. Ito yung tuntungan na matatag, no? Na hindi magigiba. No matter the storm, no matter the baha that comes on our way. Totoo lang po, ito pong linggo po na ito, itong nakarang ilang araw, pinagdadasal po natin yung ating mga kaibigan, kababayan, mga kasamahan po natin na nasa Manila, nasa ibang lugar, sa Rizal, sa Laguna, Pangasinan, Bulacan, sa buong Luzon po, na sinalanta po ng bagyong Enteng, na sinalanta po ng baha. Hanggang ngayon po, naniniwala po kami at nakita po namin yung pong inyong pong what we call this, paghihirap. Kaya po, wag po natin kalimutan na ang Diyos po kasama po natin. Maski po tayo nahirapan, maski po tayo merong ganitong nangyayari sa atin, kasama pa rin natin ang ating Panginoon. My dear brothers and sisters. Because God is faithful in all things, in all circumstances, and God is faithful in everybody. Not only for Brother Vic, not only for Sister Emma, not only for us, but also for you. Kasi mahal ka ng Diyos. Amen. Amen. God, fullness of joy. Ang Diyos po ay punong-puno po ng kagalakan. Ano sabi sa Psalm 16 verse 11, Sister M? In Psalm 16 verse 11 says, "You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." Sino po kumakanta nito? Awit po kasi ito Psalm. No? Si David. Si David po nagsabi, You make known to me the path of life. Ipinakita mo sa akin, pinahiwatag mo sa akin, pinaliwanag mo sa akin ang tamang daan sa buhay. Tama ba yung pagkakatranslate ko? Di ba? In your presence, sa iyong presensya, Panginoon, there is a fullness of joy. Merong kabuuan, malawak na kagalakan. And at your right hand are pleasure forevermore. Oh my God. Praise God, my brothers and sisters. Parang ano yan, Brother Vic, no? Yung God's faithfulness ng ganyan. Na-experience natin yon when we join the renewal. Amen. Doon ko naunawaan, naramdaman kung gaano talaga ang faithfulness ng Panginoon. Na kahit hindi pala tayo renewed nun, Faithful na siya di ba? Faithful na siya, kaya lang, hindi natin siya iniintindi kasi nga, wala tayong relationship pa sa Kanya. In short, hindi natin na-appreciate noon. At hindi natin alam, yung sabi mo, to keep His commandments. Amen. Hindi natin alam yung commandments na yun. Alam natin, memorize natin, pero hindi natin na isa sa buhay. Yun yung sa lumang buhay. Hindi natin ginagantihan yung faithfulness ng Panginoon ng lumang buhay natin. Ngayon, ang ginaganti natin, gumawa ng tama. Amen. Magsabi ng tama, tumingin ng tama, makinig ng tama, lumakad sa tama, tamang landas, no? Magbigay ng tama. Yun yung In God's presence, we discover the fullness of joy, my dear brothers and sisters, like Sister Emma, that comes from knowing that we are loved, cared for, and held by the Father's faithfulness, my dear brothers. Who is our Father's faithfulness? Our God. So let us choose daily, sa pangaraw-araw po natin, yung joy, yung kagalakan. Not because everything in our lives is correct, perfect, sakto. Hindi po. It is because that we serve a perfect God. Amen. Ang Diyos ang perfecto, hindi tayo. Amen. Who is faithful in every way in our life. Let this truth fill our heart, my dear brothers and sisters, with hope, peace, and joy that transcend on all understanding. Ito yung isasandig mo, kapatid, yung sarili mo sa kapangyarihan ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, sa kanyang faithfulness. Di ba, Sister Ems? Di ba? Kaya nga maanuhan po natin Sa totoo lang, isang bagay po yung maipapaliwanag, maipapahuwatig ko sa natin ito, sa team natin, Sister Ems, no? Yung faithfulness ng ating Panginoon, simula nung ma-renewed tayo,
sobrang naunawaan mo na eh. Amen. Naunawaan na natin yung bang kanyang katapatan Katapatan. na kahit ano pa nangyari, kahit na kinakabahan ka, kahit na meron kang problema, nandun pa rin, nananaig pa rin yung, hindi ako pabayaan ng Diyos. Amen. Ang Diyos tapat siya. Amen. So, ang Diyos alam niya nangyayari sa akin. Ang gagawin ko lang ganito, I will be still and know that God is my God. Amen. Sister Ems, ano yung parting words mo? For our theme for tonight, the faithfulness. Ayun nga, parang ang naging susi para madama ko at maintindihan ko yung faithfulness and na-share ko to our brothers and sisters in our community, to my family, is that God has a promise of faithfulness in all our life. No matter what storm, no matter what typhoons is there, lahat naman tayo nakaka-experience. But I always rely on the faithfulness of God. Ito yung sinasabing para kang nakasandal sa pader. Alam niyo mga kapatid, yung pader kong yun ang faithfulness ng Panginoon. Amen. Amen. Ano man ang katatayuan mo kapatid sa buhay po natin, yung mga sinalanta ng bagyo, ng baha. Kapatid, tandaan lang po natin, ang Diyos po, alam niya ang nangyayari sa atin. Amen. Ang pag-ibig niya available sa atin. Amen. Maniwala lang po tayo na ang Diyos po, hindi tayo papabayaan. Amen. Pag nasarado po ang isang pintuan, magbubukas ang isang pintuan para sa iyo kasi mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. Let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you for your steadfast faithfulness. Yes. Help us to find our joy in the assurance that you are always with us, guiding us, O Lord, and working all things together for our own good, O Lord God. Teach us to trust in your promises, O Lord God, and to rejoice in your unchanging love. May we experience the fullness of joy in your presence, and knowing that your faithfulness will never fail us, O Lord. Amen. In Jesus' mighty name, with the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. And amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And amen. Lord of all the earth, how you care for me. You have made me
Praise God, my dear brothers and sisters. Last 2 Saturdays, we celebrate our 13th year Love Plug Cebu anniversary. No? Anong tawag doon? Faithful din yun eh. Faithful witness. Faithful witness. Ibig sabihin, In binigyan Christ. kami ng grasya ng Panginoon na maging faithful witness. Saan po? Sa goodness ng ating Panginoon. Ang ating pong community ay nagsusumikap, no? Kaya po inaanyayahan po namin ang ating po mga kapatid na hindi pa nakakaranas ng biyaya ng Panginoon, ng pag-asa ng Panginoon, ng kagalakan ng Panginoon, ng pag-ibig ng Panginoon. Why don't you try? We have our every Saturday prayer meeting, di ba? We have a praise and worship night every Saturday po. My dear brothers and sisters. So, 7:30 po ito. Dito po sa Tanchan Hall, sa SPFY Archbishop Compound. Dito po sa Apo Salem, Cebu City. Tingnan po, subukan nyo po. Kami po, sinubukan namin 38 years ago. Praise God, 38 years po namin sinesavor yung biyaya ng faithfulness ng ating Panginoon. Amen. Marami po salamat sa lahat ng mga sumusubaybay po. Kami po ay lagi pong masaya ni Sister Emma. Kami po ay kahit konti po nakapagbabahagi sa inyo. Nawa po, pwede nyo po kaming padala ng inyo po mga mensahe. Baka po meron kami ma-share po sa inyo. Please do so. You can PM Sister Emma, you can PM me, brothers and sisters, so that we can share something for the greater glory of God. Amen. The Love Plug Be Inspired would like to thank God for another episode, for all our brothers and sisters, para sa iyo, para sa atin, para sa bawat pamilya po, na nawa po nakapagbigay kami ng inspirasyon sa bawat pamilya. Amen. Salamat po doon sa mga kapatid natin na sumusuporta, ating mga benefactor, monetarily, nagpapadala po sila, prayers po, nagpapadala po sila. Rest assured po, lagi po namin kayo pinagdadasal ni Sister Emma. Amen. At lagi po namin tinatandaan, we will inspire before we expire. Thank you, and God bless us all, brothers and sisters. The name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And amen. Thank you. Starts with something little, it grows to something big. The words we heard and listened to, and all that He revealed, change us to who we are, of what we say and do. Fill us with His Spirit and made us something new. Be inspired, be an inspiration, to be His guide for those who lost their way, to be His hope when everything seems over, share His love and let them know He lives. Be inspired and be an inspiration, to be His guide for those who lost their way, to be His hope when everything seems over, to share His love and let them know He lives. Be inspired and be an inspiration, to be His guide for those who lost their way, to be His hope when everything seems over, share His love and let them know He lives. Be inspired, be inspired. Lagi po namin tinatandaan, we will inspire you before we expire. Thank you, and God bless us all, brothers and sisters. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you.